Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi na nga mapipigilan ang mga men in uniform na ipagtanggol ang taong bayan. Dahil nga rito ay talagang mas lalo pang umiinit ang labanan sa loob mismo ng palasyo. Ngayon nga ay nagkakagulo na sa palasyo matapos nilang malaman na talagang kumilos na nga ang mga general at mga men in uniform na talagang tatapusin ang mga korap ng mga opisyalas. Ayon nga sa mga general at mga men in uniform ay hindi na nila makiyanan ang pangbabalasubas ng Puting ng Norte at ni Lisa Tanas at ni Tambaluslos sa taong bayan. Dito nga natin mapapansin na talagang hindi na nga nila masikmura ang nangyayari sa bansa natin dahil talagang maraming inosenteng nawawalan ng buhay, maraming nagagahasa dahil sa mga bangag na ito dahil hindi na nga sila natatakot kay Kuting ng Norte at talagang ginagawa na lamang nila ang kanilang mga kagustuhan. Nang sa ganoon ay talagang ito na ang kagustuhan din ni Kuting ng Norte na maging bangag lahat ng tao sa bansang Pilipinas. Kaya naman ayon sa mga men in uniform ay talagang puputulin na namin ang sungay ni Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. O sila mag-imbestiga ngayon. Hindi naman nila imbestiga yung sarili nila. Ang imbestiga nila, yung mga nandito sa 13. Kaya nga. So, kinasuhan nila si Marcoleta. Nakasuhan si Marcoleta, plunder. Ngayon, sa tingin nyo, ikukulong si Marcoleta. Ang tingin ko hindi. Sa tingin ko hindi. Ay, pwedeng mali ako, no? Kasi pagka si Marcoleta ikinulong mo, kalaban mo, Iglesia ni Cristo. No? You can just imagine kung kunyari biglang ang Iglesia mag-people power, tapos ang administration. No? Kasi sa dami ng tao. Pwedeng ganon. Baka naghihintay lang yung armed forces ng dami ng tao talaga. Incidentally, si Barsaga, expelled na from Congress. Binutuhan siya kanina yata 200 ang bumoto. So, tinanggal siya sa Congress. So, yung mga taga Cavite, no? Cavite siya. Lalo na yung talagang direct constituents niya. Galits yun, mga yun. Meow-meow. No? Magiging aw-aw. So, you see the development, no? Talagang parang ginagawa nila yung gusto nilang magawa, no? So, balik tayo doon sa Senado. 11-11 ngayon, tie. Kung sa walang mangyayari sa bangayan. Let's divide the House. 11-11. Okay. Let's divide the House. Sa committee chairmanship, sa lahat ng ano. Bakit meron ng mga committee chairmanship, hindi naman mapapalitan si Cayetano kasi kulang sila. Wala silang 13. Nandito yung 13. Pero yung mga day-to-day o kaya yung mga investigasyon o yung mga kinakailangan, objection, Your Honor. O, di ba, mga ganun ba? Point of order, Your Honor. Parliamentary ek-ek. Mga ek na kanyang putsa na yan. O di, ang mangyayari, ano sila? Siya laki sa tuta, ngay. Takaw eh. Ayaw. Takaw eh. Pinadede na eh, bago mag-vlog eh, pero umiyak pa rin. Hindi naman pwede pakawalan. Baka ma-parvovirus. So, 11-11, walang mangyari. And then, ang tanong sa inyo, sino ang next? 11, minus 1, 10, 11, wala na. Ang balita, dalawa pa eh. Dalawa pa. Ang contender diyan si Joel Villanueva, si Joel, no? Senator Joel, at saka si Bato. So, si Bato ang papadala sa ICC.
Hindi nila makita si ano pa lang, si Bongo. Si Bongo, I mean Bongo. So after Bato, na nagtago, nowhere to be found, si Bongo na. Now, -1, 11-9. 11-10. -2 ulit, 11-9. So apat na senator yung nawawala. Yung ganun ba, mawala. At baka madagdagan pa. Pero at 11-9, komportable na sila. 11-10, magagawa na nila yung gusto nila. Even if Cayetano remains a speaker, a Senate President, the 11 are confident. Pero bastusan, yung laban, bastusan talaga. Tapos ngayon, hinahamon ni Tulfo na lumabas si Cayetano, kung talaga matapang ka. Imagine, senator. Magsasalita ka ng gano'n, nakalimutan mo na senator ka. Pagka nakarap niyo yung taong bayan, tingnan ko yung tapang ninyong mga senator, Pagka isla na pinag-uusapan, tragis kayo, mga animal kayo. Abuse of power, really, abuse of power. Bakit magsasalita ng gano'n ng bastos bastos. Kinda can becoming of a senator, of a elected official, Kinda can becoming. Walang kultura walang karakter Kaya may parliamentary proseso diyan, walang bastusan. Magkaiba man kayo ng pinanggagalingan ng views. Hindi ganon. Pero bastos tong si Tulfo Bagay, maraming Pilipino nagfa-follow sa kanya. Good luck, Philippines. Good luck. Tatakbo pa yata ng presidente yan Ay, Manang Inday, si Tulfo. Tatakbo yan ng presidente. Kaya maingay-ingay niyan asserting na he's strong. Asserting that, so he wants to get all the support. Let's see. Anyway, kakampi naman niya yung COMELEC Kaya Tulfo will be the administration president probably, So, yun yung Ang mga namumuro dyan, si Brother Joel at saka si Marcoleta. Marcoleta is not really. Bongo. So, dalawa yun, Marcoleta kahit may plunder case. Pinasuhan ng plunder. Kiss of death yan yung pagka si Marcoleta ginalaw nila. INC kalaban mo So, tingnan natin how it will develop. Kasi pang criminal talaga, wala nang walang takot yung mga yan Ang mga bangag, mga criminal talaga, they have all the money. So they will do everything in their power, within their means, and within the legal processes na kahit bending the law, it appears legal. It appears na tama yung ginagawa nila. So, saan tayo hantong? So, stalemate ngayon, pwedeng maging checkmate kasi isa na lang ang bumagsak dyan, ang mawala. Kaso, yan na, 11-10. Magagawa nila yung gusto nilang gawin. Kada divide the house, panalo sila. 11-11. Now, bakit nangyari yun? 13 nga sila Kasi, nung last week, Wednesday yata yun, bobotohan na nila yung kay Bato na situation. Na pwedeng magbotohan na tayo, let's divide the house. You see bastusan to, Let's divide the house. Kung pwede ang online voting, online participation, para lang magampanan yung kanyang mandato bilang senator. Si Bato. Pero ano nangyari nun? Wala si Bato, 13, naging 12. 12, 11, divide the house, panalo yung Therefore, pwedeng magkaroon ng absentee na wala ka sa Senate physically, pero online ka, carried ka sa attendance, sa roll call, at saka sa participation. Kasi napapanood mo, pwede ka magtanong, pwede ka magboto. Anong ginawa ng 11? Walk out. To prevent that voting
And then they were very certain na over the weekend may maaresto. Inabot niya ang kahapon Lunes eh. So inaresto si si Estrada. So can you just imagine yung scheme nila? Demonic eh. No? And then they're confident, nagdiwang pa sila. Talaga nakakagalit yon. So ngayon, 11-11. -1 pa yan. Baka si Bongo kaya si Joel or ewan natin kung may unexpected pa na o baka may bumaliktad. Hindi natin alam. So mangyari dyan, 11-10. Wala na. E pagka 11-10, mate. Mate, tetano tayo dyan. Yun yung kwento. So far. So the strategy was, right from the start, nagulat sila doon sa 13. Nagulat sila doon. Pero magaling itong mga handler nitong mga yung nila magaling yung kanilang diskarte. Mag-walk out para walang botohan. Kasi alam nila magbobotohan. So walk out, walang botohan, hindi na-decide kung magkakaroon na online. Kahit bukas, mag-decide sila bukas, 11-11, stalemate. Di ba? Stalemate. Hingan mo naman ang opinion ng Supreme Court, abutin ka ng 2030 kung sa Supreme Court. Ang tagal No? So, malapit na tayo magkaroon ng crisis, ng constitutional crisis. Malapit na. At the rate that is going. So, kung si Bongo ngayon, ang sinurrender sa ICC, ano ngayon ang gagawin ni Bongo? Tuwa siguro si Bongo, makakasama niya si Tatay Digong doon sa Hague. But pagka na-surrender si Bongo sa ICC, na dahil sa ambagal na Supreme Court natin, hindi nga nadedesisyonan pa yung kay Duterte. May decision na ba yung kay Bato? Na hindi pwedeng arestuin kasi wala na tayo sa Rome Statute. Ba't pa rin So, pwede ba bumalik si Bato sa Senado? Hindi. So, I don't think so. Huliin pa rin siya So, si Bongo, ganun din. And, pinipilit nilang arestuin si Estrada sa loob ng Senado. That was to deliver the punch, so to speak, drama. Teleserye nga Drama para putangin na. The executive daw can arrest a senator in the Senate Hall. Imagine, grabing overstepping na, Pero, anyway, suportado sila ng taong bayan, Suportado. Kuno. Suportado kayo, mga animal kayo, walang yan kayo, may araw din kayo, nakakagigil ako, gigil ako Kasi hindi naman tama yung ginagawa Hindi na tama talaga. So, paano naglalaro ng chess? Sacrifice muna. Pawn, mga ganyan. Abante. So, ayan sila Saldico. Actually, ano nga si Saldico Knight, Sinacrifice yung knight. Putragis. Yung mga pawn, yan yung mga DPWH, yung mga regional head, yung mga sila Bonoan, yung mga contractor, yan yun. Mga pawn, mga military, And then, sacrifice, pumuesto sila. Very predictable yung kita niya pero yung kitang-kita yung ginagawa niya. Kinakamada niya talaga Tapos nun biglang pakang. Stalemate. Pero ayaw nila ng stalemate. Ayaw nila. Gusto nila, they will go for the win. Walang investigasyon. Hindi lalabas yung katotohanan. May impeach ang Inday Sara. May impeach. Tapos nun, mapalitan yung constitution. May charter change. Now, Inday Sara, the question sa Inday Sara, they need 16 votes to decide guilty. They need 16 votes. Inday Sara needs 9 to acquit. So 13 minus 4, 9 pa rin. 4 ang matanggal dyan, okay. Pero, yun nga, hindi ma-resolve yung absentee voting.
Why would the senator be deprived of being a Senate judge sa impeachment? Hinalal siya ng taong bayan. So, papanig ka sa Supreme Court siguro for a decision. Tapos na impeachment, baka wala pang decision ng Supreme Court. Why? Because merong haka-haka na yung ibang member ng Supreme Court ay may nakatanggap ng maleta. That's why mahalaga lumabas yung testimonya lahat para maklaro ano ba yung Supreme Court? Meron ba? Ano ba yung sa Armed Forces? Meron ba? PNP? Meron ba? And yung mga ibang congressmen, ibang senators? Meron ba? May limitaw na listahan na yung mga tumanggap ng maleta na 50 something, no? 51 yata. So, minakita ko senator doon na nasa majority ngayon eh. So, ano kaya ang ano nito? Kakalabasan nito. Ubusin daw nila ang majority. Ubusin daw nila. Neutralize lahat. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, up to that point in time, we're talking of survival na. Yan yung topic natin. We're talking about survival. Nag-chess game sila. Every move ng kalaban, ng administration is calculated. You even have the president saying na wala akong kinalaman dyan. Na wala siyang inaano. Damirpak na nagsabi siya na puta. Ay nako. Sinungaling talaga. Well, marami na naman naniniwala. Good luck sa inyo, Pilipinas, kung yan ang gusto niyo presidente, no? Now, this is a matter of survival for everyone. For everyone. Kinig kayo. Survival, na natin sa presidente. Survival for Marcos because he doesn't want to become a second Marcos. Bye-bye, Hawaii. No? He doesn't want na the US tatanggalin siya because there's a people power. And in fact, the people power revolution might be elevated to an armed revolution, not just a peaceful revolution. Because yung pinanggalingan natin mula no 1986, idagdag niya yung 40 taon. Hindi lang yung ngayon. Hindi lang yung 4 na taon. This is a culmination, summation, sama-sama, 40 years na tayo. Simula no EDSA 1. No? So, there was hope doon sa EDSA 1. Titino na ang Pilipinas. Tanggal na si Marcos eh. So, titino na. Apparently, nangyari, pag upo ng mga dilaw, putya, okay dito ah. Okay dito, yayaman ka pala rito ah. Tagay lang yan. Umikot lang ang gulong. Nag-ano lang sila. Palit lang. Kaya sa mga previous vlog sinasabi ko sa inyo, pointless yung putol ng puno. Yung puno na ganito lang kalaki ng daliri ko, binabangga-bangga lang ng magsasaka sa lupa niya, hindi pinapansin. Sayang yung akasya, pagka puputulin mo. Ililipat ko na lang yan. Hanggang sa nakalimutan na ilipat, nakasanayo, gumaganda yung akasya. And then, 2 years, gano'n na. 3 years, gano'n na. 4, 5 years, ganyan na. So, natatakpan na ngayon yung ating lupa. Yung lupa, Pilipinas. Nakukublihan tayo ngayon ng lilim, walang liwanag, madilim. And kayong mga nakatanim dyan, hindi kayo tutubo. Bakit? Nakukublihan ka na nga, walang araw, walang liwanag na papasok, and then sa ilalim, yung ugat ng putang puno na yan, yung walang yan na puno na tumubo dyan sa lupa na nakalimutan lang dahil sa hilahod si farmer, busy, nakatuwaan na lang, ayan, tumubo. Parang tayo mula 86 hanggang ngayon, nakatuwaan lang natin, wala tayong ginagawa. Fernando Po Complex Syndrome. Fernando Po Syndrome and teleserye culture. No? Abangan, nasusunod na kabanata. 40 years na kabanata. Ang duman. 40 years.
nakahinga nung panahon ni Duterte. Ang hindi nakahinga yung mga tarantadong magnanakaw. Natakot sila eh. Kay Duterte. Patayin sila ni Duterte. Yun yung image na ginawa ni Duterte. Hindi naman ganun yung tao na mamamatay tao. Maniwala ako, military, mamamatay tao. Eh, si Duterte, attorney nga yan eh. Piskal nga, kung kasano, pusong mamon nga, magaling si Duterte, manaywar. So, ang pumapatay, yung mga susunod sa kanya. Pero hindi naman si Duterte magpapatay. Alam niya yung batas. Ang gagawin ng mga tao na take hints, may implied. Yung sinasabi ko sa mga past vlogs na a commander, the mayor, or a president, for that matter, isa lang yan, nag-implied ang order. Implied. Walang direct order, implied lang. Na dapat maubos, siguro maubos yung ano na yan, yung mga kriminal na yan. Eh. Hindi na huminga, makalimutan huminga. Implied. So yung mga nakakaintindi, gusto ni 01, patay na yan lahat. No, ganon. Hindi siya, nag-implied lang eh. Hindi niya direct order. Kaya malinis si Duterte. Ngayon, ang ano dyan, ginakasuhan siya, wala yan. Eh, bayad naman yung ICC. Sang-ayon doon sa mga Marines. So, ayun na, gusto nating palitawin talaga yung katotohanan, kaya nga lang pinipigilan. So, it's a matter of survival for Marcos because he wants to end his term. Initially, that's the first hurdle. After 4 years of bungling, stupid, bringing our nation to the brink of a narco state, of a failed state, of a communist state, puta. Bringing us to the brink of bankruptcy, failed economy talaga, collapse ng economy. Well, masaya naman yung iba, di ba? May ayuda naman kayo eh. Sige, tingnan natin. Utang, kailangan utang para mag-ayuda ulit, no? Good luck sa inyo. Yan ang gusto nyo. And then, after 2 years, surviving 2 years, na? So, utang pa more, budol pa more, bendalo pa more, nakaw pa more. After 2 years, the end game na gusto nila mangyari is he remains in power. Like senior, like junior. 20 years si senior eh. Eh siya 6 na taon hanggang 2028. Abay, kulang pa ng 14 to do better than his father in terms of longevity as president. So they will go for a charter change. Yun yung malinaw. Nag-ano na nga sila. They tried sa People's Initiative na yung way back 2023 yata yun. So they failed. So ngayon, o 2024, so they failed. So ngayon, that's why it is very important to take control of the Senate. Because dito, kontrolado na nila yung lower house. They can easily amend the Constitution pagka yung dalawang houses as a constituent assembly. Can you just imagine? Meanwhile, si Inday Sara kung hindi siya ma-impeach, hindi pa natin alam yon. Not guilty si Inday. She will not na sirain ng Duterte, buwagin, dikdikin ang mga Duterte. Father at lahat ng siblings, magkakapatid. Para hindi na makaupo yan. Walang papayag sa kanila na iupo si Sara Duterte. Nang dapat nga ngayon nakaupo eh. If totoo, napatay si Marcos na. At peke yun nandiyan. Kasi daming tao nagsasabi, personal nila nakikita si Marcos, iba talaga yung tindig, iba yung height, iba yung kinis, mas bata ngayon ang itsura, mas malakas compared to sa unang Marcos. Na hanggang ngayon, ayaw pang fair political, no?
Definitely, wala pa yung DNA kasi mga lawyer natin, hindi pa yata hinihingi yung DNA. Hair follicle lang. Because nag-develop siya na in such a way na, ewan ko, may mga ano naman noon na question naman noon na tungkol sa health niya kasi defensive yung Malacanang niyo. Ngayon, they have gone over that already. Lusot na sila. Wala na eh. Teleserye nga tayo eh. Kung ano yung mainit sa gabi na yon, sa araw na yon, yung concept, yung topic, yun. Pagkatapos ng lumipas isang araw, wala na. Lalo sa isang linggo, wala na. Kalimutan na. So yung Marcos Double na kwento, wala na. Kalimutan na yun. Lusot na sila dyan. Ngayon, ang tanong, sino nagkokontrol? Sino nagpapatakbo ng gobyerno? Ang ano lang sa inyo, good luck sa inyo pagka umikot ang gulong. Good luck sa inyo. Hindi kayo papayag na umikot ang gulong, no? Di ba? So, good luck sa Pilipino. So, a matter of survival kay Marcos, he wants to retain in 2 years. Ganun din, matter of survival for Congress and Senate. Lalo na yung mga nasa senator ngayon sa 11. Kasi, ma-implicate sila eh. So, it's a matter of survival for all the syndicate, Maleta syndicate, Maleta gang, na huwag palabasin yung katotohanan. Babalik ta rin nila, and then, ang mayayari, itong mga tao, itong mga nagtumatayo para sa inyo. Ngayon, ang mga taong bayan maniniwala pa na magaling si Marcos. May mga nag-usap na gano'n, ha? May mga gano'n. May, ewan ko ba, bakit yung mga Duterte na yan, yung mga DDS na yan, mga bobo talaga, yan, gano'n ang usapan nila. Tapos nun, dapat yan, tinutulungan na lang si Marcos eh. Puta na, paano tutulungan mo? Tulungan nyo magnakaw. Sira ulo talaga yung ano natin. Binuburing mabait, pero putya, napakawalang niya. Traidor, manluloko. Kaya ingat kayo dyan sa tao na yan. Ingat kayo. So, matter of survival for him, his family, his followers. No? Now, it's a matter of survival for the Dutertes, for Inday Sara. Kasi si Inday Sara, tatlo pwede mangyari. One, ma-impeach siya. Pangalawa, dayain sa selection. Pagka hindi lahat nangyari, physically, timbugin si Inday. Kaya ingat lang dapat talaga lagi si Inday and yung mga bantay niya, dapat talaga walang relax. No? Delikado si Inday. Now, ang mangyayari dyan, pipigain niya mga Duterte, yuyurakan, sisirain. You will become politically extinct. Yan ang peg ng administration. Para wala nang makakahabol sa kanila, sa yaman nila. Wala nang sisita sa kanila. Because meron ba dyan ng mga current crop of government officials elected o kaya appointed na may tapang na ipaglabang kayo mga Pilipino. Ang matunog si Inday kasi siya yung Vice President, and then sabi nga nung iba, di ba, yung mga DDS, mga loyalists pagka natanggal si Inday na impeach, nandiyan naman si Basti How can you accept such a toss? Ginagawa. Asan yung loyalty talaga ninyo pagka ganon? Non-negotiable si Inday Sara. Non-negotiable. Siya yung Vice President. Okay, no? So, survival nila Inday Sara, delikado sila. Survival ng Senate kasi as an institution, the Senate is under siege. Pinipilit nilang babuyin yung Senado. Mabababoy yung Senado. The only saving grace sa nakikita ko, pwede akong mali, sa mangyayari ngayon, yung chess game na yan, is the end game. I-checkmate kayo Nandiyan kayo sa stalemate ngayon, no? Stalemate kayo. Alam, di ba, pagka stalemate, tapos na laban, di ba? Stalemate, draw, parang ganon. Hindi ka na makakilos. Wala na, contain ka na.
makukontain yung 13. And in the end, magiging 11-9 o 11-10. Na? 11-10. Mawala yung tatlo. 11-10. Tapos na ang buto-buto. No? Checkmate. Pagka nag-checkmate yan, tapos na ang Pilipinas. Bakit? Sino pa ba ang institusyon na lalaban para sa inyo? AFP? PNP? Corrupted nga, di ba, sabi nyo? May mga maleta nga rin, di ba? Supreme Court? Ba't ang tagal nila magdesisyon? Yung hanggang ngayon, kay Duterte hanggang ngayon, 1 taon may higit Wala pang desisyon So something's wrong. Which tells me, what if, nandiyan si Bersamin. Sila ba ay nagkikita-kita? Meron bang conduit na merong go-between? Marcos, Bersamin, Supreme Court? Meron bang ganon? Hindi natin alam. We can only think of it na that way. Kaya nga, kinakailangan, lumabas yung katotohanan by investigating. But dahil sa 11-11 yan, they won't resolve anything. And then, sa mga susunod na araw, 11-10. Di ba? For the Senate, it is a matter of survival. For some senators, the majority 13 is a matter of survival because they are being attacked from all sides. Imagine na weaponize yung PNP, NBI, no? DILG. Hanip yan. So here they are attempting na implement ang batas. Yan yung magiging narrative. They're doing their jobs, mga ganun inaano tong mga politiko na walang iya sa taong